Posibleng magpatupad ng rollback ang ilang kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Ayon sa Energy Department, nasa 40 hanggang 50 sentimo ang nakikitang bawas sa presyo ng gasolina. Piso hanggang piso 30 sa 5 sentimos naman sa diesel. Habang hanggang piso at 35 sentimo ang inaasahang bawas sa presyo ng kerosene. Ayon sa DOE, bunsodaan nila ito ng senyales na kontrolado ang gyera ng Israel at Hamas, pagbaba ng demand at dagdag na produksyon ng langis ng US at OPEC countries. Naghain ang panibagong motion for reconsideration sa Korte Suprema si dating Zamboanga del Norte Representative Romeo Halosos Jr. ngayong araw, kaugnay ng nakatakdang pag-upo sa pwesto ni Roberto Uy Jr. bilang kongresista ng probinsya. Ayon sa kanyang kampo, naniniwala sila na ang House of Representatives ang may jurisdiksyon sa pwesto. Kaya humihiling sila na wag muna maiproklama si Uy. Dagdag pa ng kampo ni Halosos, posibleng sinadya ng kampo ni Uy na magkaroon ng nuisance candidate sa ilalim ng kanyang apelyido. Dahil pinaniniwalaang ang nagdeklarang nuisance candidate na si Frederico Halosos ay isa lamang substitute candidate ng pinsan ni Uy. Matatandaang si Halosos Jr. ang unang naiproklamang panalo bilang kongresista noong 2022 national at local elections dahil sa isa sa kalaban nila ay naideklarang nuisance candidate. Naglabas noon ang desisyon ng korte na si Uy ang dapat maiproklamang panalo. Ayon sa COMELEC, sa susunod na linggo, inaasahang ipoproklama na si Uy hanggang walang TRO mula sa Korte Suprema. Sabi naman ng kampo ni Halosos, sakaling matuloy ang proklamasyon, tatalima pa rin sila sa proseso ng batas. June 30, 2022 pa, naging member na ng House of Representatives si Congressman Romeo Halosos Jr. At dahil member na siya ng House of Representatives, dapat ang kasong ito ay dininig sa House of Representatives Electoral Tribunal. Ilalaban namin hanggat saan man. Respetuhin namin ang desisyon ng COMELEC, pero it doesn't mean kailangan namin manahimik kung may nakikita kaming kailangan sagutin pa nila. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Julius Pacot. Mayong adlaw, posibleng mag-atubang og election offense ang mga nikandidato sa barangay ug Sangguniang Kabataan elections nga pakya sa pagpanghipos sa ilang gigamit nga campaign materials. Pagkahuman karong Nobyembre 4 nga moy deadline subay sa guidelines sa COMELEC, importante sumala pa nga mahipos ang gigamit nga mga tarpaulins o mga posters aron dili mubara sa drainage system dinhi sa syudad. Niadtong malabay nga tuig nakig-partner usab ang Interfacing Development Interventions for Sustainability kon IDIS sa usa ka Saturil Kalambuan Association nga usa ka local livelihood group nga naga-recycle sa mga gigamit nga posters ug tarpaulins nga gigamit sa mga kandidato atol sa national ug local elections niadtong May 2022. Amo mga campaign materials gihimo nilang bags, pitaka, souvenir items ug uban pang mapuslan nga butang. Hinoon sa barangay elections karong tuiga, wala girekomenda sa mga grupong IDIS ang upcycling nga gigamit nga campaign materials. Dili namin mag-recommend nga i-upcycle dito kay tungod ani nga study from our international partner, the Eco-Waste Coalition, nga kaning mga tarpaulins, especially kaning mga PVC tarpaulins, kaning mga baga bitaw nga mga tarpaulins, these tarpaulins contain EDC or endocrine disrupted chemicals, especially phthalates. Nga kaning phthalates, chemical ni siya nga naay carcinogen and then tumor promoting nga substance. Nangandam karon ang Davao City Overland Transport Terminal kondikot alang sa gilaumang pagdagsa sa mga pasahero karong umaabot nga weekend. Sumala pa ni Dicot Manager Aisa Yusop. Kinisanglit pabalik na ang publiko sa Davao City gikan sa taas nga bakasyon subay sa nitabong eleksyon ug kalag-kalag. Pagbutyag usab ni Yusop nga niadtong milabay nga Biyernes sa hapon, dunay 1,000 ka mga bus trips ang napahigayon. Samtang niadtong Sabado, mao ang pinakadaghan nga pasahero nga miabot sa kapin 1,500 ka mga bus trips kun moabot sa 100,000 ka mga pasahero ang nibiyahe. Sigon niini nibalik na usab ang 700 to 800 bus trips matag adlaw ang nahitabo human sa eleksyon. Din anana sa 30 to 40,000 ka mga pasahero matag adlaw. Bisan pa man sa nitawong pagdagsa gikalipay sa Dicot Manager nga walay petty crimes ang natala sama sa pagpanguot
ug misaad kini nga ilang paningkamutan nga makabot gihapon kini karong weekend. Giawhag usab niini ang publiko nga likayan ang 11th hour o last minute nga biyahe ug kung mahimo mas musayo nga mularga. Please, musayo-sayo gid pag ano ha, no? Dili ka mag 11th hour nga diha na pud mo sa Sunday night or unsa ba kay basig di na gilinuon mo maka-opisina pag mag-abot na pud mo nga daghang kayong mga pasahero diha sa ato ang terminal basig madilatar ang inyong pagbiyahe. So, Og mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pakot. Mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pakot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.